So finally, nakaipon ka na para sa first 4 wheels mo or vehicle, netizens. Ano nga bang pinakamagandang bilhin dito sa Pilipinas? Hatchback, sedan, MPV, SUV, or pickup? Pag-usapan natin ngayong araw. Tara! So yun, netizens, kadalasan natanong sa akin, Sir Ned, ano bang pinakamaganda na first ever car kung sakaling man nabibili ka dito sa Pilipinas? So isa-isahin natin yung mga kategory. Ito ay base lamang sa aking sariling kaalaman at syempre sa observation ko based sa mga kakilala natin na owners na din and syempre sa kalagayan natin dito sa Pilipinas. Una, hatchback. Ang hatchback, netizens, para to sa mga gustong pumasok at magkaroon ng entry level na vehicle para sa mundo ng mga naka 4 wheels. So isa ako sa mga nag-eye before ng mga Toyota Wigo, Honda Brio, or pwede mo pang isama dyan yung Honda City, may hatchback din nun. Meron ding mga Ion at marami pang iba na pwedeng pagpilian as your first car na hatchback. Ang gandaan kasi sa hatchback, netizens, napakaganda ng price point nito. Pwede ka talagang entry level nang hindi nabubutas ang bulsa mo sa mundo ng mga naka 4 wheels. Syempre, ang haba lang naman natin is yung covered tayo, mas safe tayo kapag bumabiyahe kasi meron yang seatbelt, airbag, at syempre, air condition. So, basically, comfort and convenience. Diba? Kung pupunta ka lang naman from point A to point B, let's say, pampasok mo sa trabaho, panghatid ng bata sa school, at paminsan-minsan na paggagala, napaka-efficient talaga na mga hatchback. Dahil, maliit din po yung kanilang makina. So, we can expect na magiging mas matipid po ito sa gasolina compared doon sa mas malalaking mga sasakyan. If you are someone na kagaya ko nang galing sa motorsiklo, it will not be a super big jump. Medyo malaki na rin syempre kung nasanay ka kasi mura lang talaga ang motor eh. Pero hindi ganun kalaki na butas ang bulsa mo sa gasolina pa lang compared sa mga SUV at pick-up. So ito isang to, netizens, makakapag-adjust ka na maayos kung sakali man na limited lang ang budget mo at talagang gusto mo lang din na subukan na pumasok sa mundo ng 4 wheels. So pwede kang tumingin ng second hand kung may kakilala kang trusted na nagtitinda ng mga second hand or meron kang kakilalang mekaniko na pwede mong bayaran para tignan kung maayos yung unit na mabibili mo. Or pwede ka rin naman rumekta na ng financing or cash sa mga brand new and dealership. So kagandahan lang, syempre, pag brand new, ikaw ang makakauna doon. Ikaw ang makakaalam kung may mga mag-a-appear na issue, alam mo na sa'yo first nag-exist. Kasi kapag ka second hand, pagka may konting lumagutok, may konting hindi gumana, iisipin mo dating issue na yon, diba? So medyo mapapaisip ka. Pero kapag ka mga magaganda at reputable brand naman ang binili mo sa sasakyan, ay hindi naman yan sirain talaga. So kung gusto mo, pumasok lang muna sa industry ng mga naka 4 wheels or gusto mo lang talaga magkaroon ng chikot, good na good ang hatchback para sa mga beginners, netizens. Ngayon, bakit meron pang sedan? Diba? May hatchback na, may sedan pa. So yung sedan naman, netizens, is yung regular size ng car na pangkaraniwan natin nakikita sa kalsada, kagaya ng taxi, Grab. So ito kasi regular size na sasakyan na to. Ang advantage naman nito compared dun sa mga entry level na hatchback, first yung makina. We can expect na mas malakas na ang makina or engine ng mga sedan compared sa mga hatchback. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pero most of the time, mas malakas na ang sedan. So you can expect to enjoy the power na kakailanganin mo kapag ka medyo malalayo ang biyahe mo, kailangan mo ng overtaking. Minsan ka sa mga hatchback, kapag ka nasa likod ka ng truck, kailangan mong sports mode. Kung may sports mode man, halimbawa Honda Brio, di ba? Sports mode mo siya para maka-overtake ka. Pero unlike ng mga sedan, meron na talaga siyang capability to overtake sa mga ganong situation. Secondly is yung storage. So usually sa mga sedan, netizens, ay meron siyang extra storage sa likod na naka-separate. So kung halimbawa may mga ulam ka, hindi siya nakahalo agad doon sa air condition na loob ng sasakyan mo. Kung may nag-spill man doon, di ba, na pagkain, hindi magkakaroon agad-agad ng foul odor kasi naka-separate yung pinaka-storage niya or yung truck kung tawagin. So nandun din kadalasan yung mga spare tires. So kung kailangan mo ng extra legroom, medyo malalaking tao yung sumasakay, sedan will be a more comfortable choice compared to a hatchback. So pagdating nga lang sa fuel consumption, mas may konting lakas sa gasolina si sedan compared kay hatchback. Pero not a big jump. Medyo minimal lang yung difference ng dalawa. Pero yung power na kakailanganin mo para sa everyday at sa kahit anong condition ng kalsada ay kakayanin. Ngayon, ako personally, netizens, ay naka Honda Civic. So that's a compact sedan. So sedan pa rin yan. Medyo may pagka-feeling sports car ka nga lang kasi syempre, di ba, alam mo naman na Civic dito sa atin sa Pilipinas. Pero overall, sedan pa rin po ang Civic. So good pa rin siya for everyday. Pero may feeling ka na rin na premium na extra, parang ganon. So personally, ang nagiging problema ko naman, both sa hatchback at sa sedan, netizens, is yung kanilang ground clearance. May mataas na ground clearance na hatchback, which is yung Wigo. Kaya nakakatuwa kasi medyo malaking factor kasi ang ground clearance dito sa atin sa Pilipinas, especially kung mapapadaan ka sa mga medyo matatarik at saka sa mga lubak-lubak para maiwasan natin na sumayad. Kasi naranasan ko na yan before, pumunta ako ng Cavinti, Laguna, tapos nung pag-uwi ko, medyo may malaking lubak na nakaumbok. So napadaan dun yung ilalim ko, nalaglag yung splash guard ko. Good thing splash guard lang, hindi
hindi siya major. Pero nakakakaba pa rin. Yan yung ino-overthink ko kapag naka-sedan ako or naka-hatchback ako. Tinatanong ko muna kapag may mga invitation kami, especially lagi kami nagta-travel, kung kaya ba ng sedan yung lugar nila. Kasi may mga uneven pavements pa rin talaga at under construction na mga kalsada na hindi natin maiiwasan. So, isa lang yun sa mga disadvantage. And especially kapag may flash flood. Pagkapunta mo ng Manila, hindi pa baha. Pagka uwi mo, kahit sa expressway, nagbabaha. More likely, magpapalipas ka talaga kapag hindi kaya o hindi mo isusugal yung sedan or hatchback mo sa mga ganong situation. At dyan napapasok yung unang pwede nyong pasukin sa matataas na nasasakyan, which is yung MPV. So, yan yung mga Avanza, ayan yung mga HRV, Expander, Geely, Coolray, at marami pang iba, netizens. Pero yung MPV, ang nakakatuwa dyan, netizens, marami sa mga MPV natin ang 7-seater na. Kung kailangan mo talagang isiksik at marami kayo sa pamilya, napakagandang option talaga ng MPV. Kasi 7-seater na talaga siya. Yun nga lang, syempre, don't expect na kapag ka pinuno mo yung 7 seats na yun, ay magkakaroon ka pa ng mga storage para sa mga gamit. Isa lang yan sa mga problema kapag nag-outing. Kaya yung iba may roof rail na tinatawag, pwedeng maglagay ng gamit doon. Kaya lang di rin naman advisable kasi baka hindi safe. Pero depende na lang siguro kung saan napupuntahan ninyo. Pwede pa rin naman, no? Kayang-kaya pa rin. Kaya nga, pwedeng maglagay ng mga roof rail, di ba? Pwedeng mag-stock ng gamit dun sa itaas. Pero hindi mo siya nakikita sa araw-araw. But still, if your main concern is maisakay lahat ng family members mo, especially kung marami kayo, MPV is still a good choice dahil 7-seater siya. Pangalawa, mataas na yung ground clearance nito. So, more likely, wala ka ng pangamba masyado sa mga lubak-lubak, sa mga medyo matatarik na lugar, at kung anumang condition ng kalsada sa Pilipinas, kayang-kaya na ng MPV, netizens. In fact, nagpunta nga ako ng Indonesia, kadalasan doon, Avanza, Innova. Actually, yung Innova, MPV pa rin yan, netizens eh. So, meron pa rin mga malalakas talaga na MPV. Or kung tawagin nga nila is multi-purpose vehicle. So, pwede siya, netizens, ng pang 5-seater lang. Kung sakali man na gusto mo maglagay ng gamit sa likod, maganda siya. Tsaka, may advantage talaga kapag mataas yung sasakyan mo. Mas kitang-kita mo yung mga gutter, mas may confidence ka sa kalsada. Especially, praktikalan, dito sa atin sa Pilipinas, magugustuhan mo talaga kapag nag-start ka sa MPV. Isa sa mga inaay ko dati is mag Honda BRV sana ako. Kaya nga lang, ayun eh, medyo humaharap tayo sa tao kaya napapunta tayo sa Civic. Gusto ko kasi nung matatawag na sasakyan ko nung binata pa ako. Siguro ang major disadvantage lang niya is usually sa mga MPV ay kaparehas pa rin ang makina nung nasa sedan. Mga nasa 1.5, 1.3 liters, mga ganun pa rin yung makina niya. So, kapag ka nagpuno ka ng 7-seater, medyo don't expect na sobrang lakas ng hatak niya or arangkada niya kapag ka nag-gas tayo or nag-pedal tayo. Diyan napapasok kung sakali man na manual transmission yung kinuha ninyo, baka more likely, mas ma-configure nyo na maayos kasi meron kayong gearing option na manual nyong may ko-configure or may da-drive. Pero overall, sa experience ko naman sa mga MPV netizens, ay sapat na siya kung pang regular driving lang naman talaga ang kailangan ninyo. Medyo don't expect na ito yung magiging pinaka-comfortable, pero still, wala naman tayong point of comparison kung magiging first vehicle nyo pa lang ito. Diba? So, kahit gano'n pa katagtag yan, kung first time mo nasasakyan yan, talagang enjoy na enjoy ka dyan. Hindi mo mararamdaman yun. Siguro kung may mga pasahero ka man na first time mo isasama, doon mo na lang makikita yung mga iba't ibang feedback. Pero overall, isa rin yan sa good choice kung sakaling man na marami kayo sa pamilya. Next in line, netizens, is yung tinatawag naman natin na pick-up. So, yung mga pick-up truck, netizens, ang main purpose naman nito, kung magkakarga kayo sa likod ng mga goods, items, o kaya naman motorsiklo, kung kagaya namin, nagkakarga kami ng mga motorsiklo sa likod ng pick-up, magagamit mo talaga siya. So, usually, tumadami na talaga or madami talaga dito sa Pilipinas na naka-pick-up truck. Yung iba kasi is nagpo 4x4 na pick-up, which is pinapanghabi nila na pang off-road or trail sa weekend, for leisure. Yung iba naman talagang businessman lang na nagkakarga talaga ng mga items or goods sa likod ng kanilang pick-up truck. So, kung ikaw is someone na talagang may kinakarga sa likod, may enjoy mo yung pick-up truck. However, 5-seater lang usually ang mga pick-up truck at usually po ay medyo masikip yung kanilang second row for passenger. Ang disadvantage lang sa akin kung sakali man nagagamitin nyo pang araw-araw ang pick-up truck is yung kanyang likod, wala po siyang cover. Pwede mo naman siya palagyan ng cover, pero kadalasan ay pinapasok pa rin yung loob. So, kung sa kagaya namin, nagdadala ng mga camera equipment bilang content creator, is medyo risky na mabasa yung aming mga equipment. Pero kung makakakita kayo ng super secure na hindi nababasa yung loob kahit na heavy rain, ay mas okay, di ba? Kasi makakapaglagay pa rin kayo ng items doon. Ngayon naman, kapag ka naglagay naman kayo ng cover, kung ang gagamitin nyo naman ng cover is foldable, na itutupi para makapagkarga pa rin kayo, so more likely, mababasa pa rin nga yan. Pero, yun nga, baka hindi pala ako naka-experience ng talagang waterproof na
foldable pa. No, kung makakita kayo ng ganon, mas maganda. So, minsan kahit bola lang ilagay mo doon, no, may tendency na kuhanin, nakawin kasi walang cover. So, magiging lalagyan ng gamit yung second row ng passenger seat mo. Based lang yan sa aking experience ha. Siguro makaka-relate dyan yung mga naka-pick up natin na friends dyan. Pero, ang kagandahan naman sa pick up netizens ay meron ka talagang pride of ownership dahil nung ma-drive ko talaga ang isang pick up, iba talaga sa pakiramdam yung confidence mo sa kalsada. Parang pakiramdam mo, kailangan ka mag-ingat kung maingat ka na driver kasi para ikaw makakadisgrasya pagka may natamaan ka. Pero kung medyo coops ka na driver, talagang sila yung gusto mong patabihin kasi malaki ka. Pero usually, ganun ang scenario talaga. Kapag ka malaki yung dala-dala mo, meron kang pride of ownership, especially dito sa Pilipinas. Wala ka na talagang isipin kahit na gaano pa kalubak yung kalsada, gaano pa katarik yan, or gaano pa ka baku-baku yan, or kahit medyo may konting tawid ilog or stream pa nadadaanan, sisiw yan sa pick-up netizens. Yun ang kagandahan naman ng isang pick-up truck. Ang disadvantage lang din yan, kung medyo masikip sa subdivision ninyo, medyo masikip sa mga pagpaparkingan ninyo, dun ka medyo mag-struggle, no, sa mga ganong situation. Pero kadalasan, sa mga pick-up ngayon netizens ay modern na at may mga specifications na kagaya ng 360-degree monitor, kaya makikita mo na yung mga gilid-gilid at may mga sensor pa, kaya hindi ka na din sasabit basta-basta. As a beginner, kung walang ganong mga driving aids yung sasakyan mo, medyo mangangapa ka talaga kasi usually kahit sa mga regular na subdivision, naka-double parking. So, yun talaga yung mga una mong struggle kapag ka nag-pick up ka. Now, kung gusto mo naman ng malaking sasakyan, pero marami ka na rin may sasakay at covered ang storage mo, dyan na papasok yung SUV. To be honest, SUV din talaga yung first choice ko nung una akong kukuha ng sasakyan. Pero hindi muna tayo nag-jump doon kasi medyo youngsters pa ako eh. Kaya alam ko sa sarili ko na pupunta din tayo doon o darating din tayo doon. Sa ngayon, enjoyin ko muna yung aking Honda Civic, di ba? So ngayon, kapag ka nag-SUV ka netizens, ma-enjoy mo na yung lakas at power ng isang malaking sasakyan. At the same time, 7-seater din, marami ka may sasakay. Pero may mga SUV na kung tawagin ay crossover ha, 5-seater naman yun netizens. So yun naman, comfortable naman ang offer nun. Pero let's set aside yan. Doon tayo sa mga Ford Everest, Nissan Terra, Fortuner, Montero. Ayan yung mga talagang hindi na basta-basta sa kalsada yan netizens. Isa nga lang sa mga dapat mong i-expect kapag ka nag-SUV or pick-up ka netizens, more likely ay mas malakas na po ito sa konsumo ng gasolina. So, syempre, kung may pambili ka ng ganitong presyohan ng mga sasakyan, dapat may allotted budget ka rin para sa gasolina. Kasi kung first time mo pala magkakaroon ng sasakyan, you should expect kung ilan or magiging magkano yung allotted budget mo para sa gasolina. Especially na paiba-iba ang presyo ng gas ngayon at kadalasan ay nagtataas na. Overall, siguro naman kung may pambili ka ng ganyan sasakyan is wala na yan. Wala na yung gasolina sa'yo. Pucho-pucho na yan. Barya na yan, di ba? May enjoy mo yung full potential ng isang SUV kapag ka ginagamit mo na siya talaga. Lalong-lalo na sa long ride, hindi ka mag-aalangan sa mga overtake na yan. Talagang parang tinitake over mo yung kalsada netizens. Yung mga pick-up SUV, kayang-kaya nila yung hatak ng walang kahirap-hirap at effortless kahit hindi ka mag-sports mode. Tapos, yun nga, 7-seater pa. Pero kagaya ng MPV, kapag ka magse-7-seater ka, don't expect na mailalagay mo lahat ng gamit na kakailanganin mo or babaunin mo. Pero still, mas maluwag siya de hama compared sa mga MPV. Alright? So, para sa akin netizens, kung may budget ka, SUV is the best choice. Kung entry level ka lang, hatchback naman yung inyong pwedeng pag-umpisahan. Kung mga nasa middle ka netizens, pwede ka mamili between sedan or MPV. Pero para sa akin, go na agad sa MPV. No? Kung hayang ka naman sa sedan, maganda rin kasi talaga yung handling naman. Iyon ang pinaka-advantage ng sedan netizens. Aerodynamics yung design niya talagang sobrang nimble, sobrang dali lang niya iliko-liko at sundan yung kalsada, may enjoy mo talaga. Yun naman ang pinaka nagustuhan ko sa sedan. Pero kung praktikalan, MPV ka na kasi halos magkakalapit lang ang presyo niyang mga yan. Kung negosyante ka, pick up. Tapos kung medyo may budget ka talaga, SUV yan. Wala ka na masasabi dyan. Talagang magiging maganda na yung experience mo talaga sa pagkakaroon ng sasakyan. So bukod pa syempre yung pangalan, cruiser, mga ibang usapan na yan, di ba? Pero isa sa mga idinagdag ko netizens nung ako yung nagsedan para naman sa aking pamilya, para din sa aking negosyo at makapagsampa rin ng mga motorsiklo is yung utility van, which is yun yung Tamaraw FX na bagong generation na. Yun yung binili natin netizens kasi nakakasakay ako doon ng 14 katao. Syempre depende sa size yan. Tapos dual AC na siya. So pwede nyo rin i-consider yung mga ganyan na option. So pwede rin kayong mag-van mismo kung gusto nyo naman ng mas comfortable kasi syempre yung utility van for numbers yan eh. Sa dami ng may sasakay yan eh. Yun namang van mismo, marami ka rin may sasakay pero mas comfortable naman. So yun ang kagandahan. Kaya iba mga ginagamit pa yan pang hanap buhay talaga. So those are just somehow options.
no, na medyo advanced na ng konti, na hindi ka masyado sumunod sa pangkaraniwan na kinukuha. So yun, netizens, yung ilan sa mga insights ko kung ano dapat ang piliin mo as your first vehicle or maybe your next vehicle, na sana ay nakatulong. Base lang yan sa aking experience, and I know kahit papano ay may mga tutulungan tayo, especially mga nag-iisip-isip pa lang. Kasi marami nagtatanong sa akin, kahit mga kapwa ko, content creator and businessman, na papasok pa lang at ngayon pa lang makakasubok magkaroon ng sasakyan, ay kadalasan yan ang tinatanong nila sa akin. Nakapag-decide ako, nagawa na siya ng isang full video para matulungan kayo kung kayo din ay nasa ganyang sitwasyon. Nagustuhan nyo ba, netizens? Ano pa yung mga ibang topics na gusto nyo pag-usapan natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is the Adriano. Always keep it cool, ride safe always.